have you felt supported by your Emmanuel family? Amen! Day school, kahit wala ka mga 9:30. So, sayang din po kasi yung time natin. So, ito po ay pangalawang lesson na natin. Yung unang lesson po natin, kung may mga copy po kayo, is what is the gospel? And then next ay the salvation. So, dito po natin malalaman, mga kapatid, ano nga ba ang kahulugan ng sinasabing salvation, no? At nawa ay ang bawat isa ay maintindihan po ang lesson na ito, sapagkat ito po ay napakahalaga para po sa ating discipleship training na ginaganap. No, I hope na matapos po natin ito kaagad para by January tayo po ay makakapag-actual para sa ganung paraan po ay mapalago po natin ang gawain ng Panginoon. So, the salvation. Bago po tayo mag-umpisa ay lahat po ba ay may dalang notebook? Tayo po muna ay mag-pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning, for the strength that you have given to us, Father God. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy ng mga nalatigid sa ating pag-aaral na ito. Alam po namin na lahat ay excited na matuto upang sa ganun, Panginoon, ay patuloy kami magamit sa iyong ubasan. Patuloy kami, Panginoon, magamit ng Diyos ayon sa iyong kalooban. Buksan mo po ang aming puso at isip sa pag-aaral na ito upang marami kami matutunan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. The salvation. So, dito po natin aalamin kung ano ba ang kahulugan, ano ba yung meaning ng salvation at bakit kailangan itong maintindihan at malaman ng isang nagsisimula o nais lumago sa pangkaunawaang karunungan. So sabi po dito, salvation through Jesus Christ, the Son of God. So, come to save yung humanity from sin and its eternal consequences. Yun po yung kahulugan ng salvation. No, ang salvation po ay nagmumula sa ating Panginoon at ito po ay para sa mga tao dahil ang mga tao po ay nagkasala, kaya ito po ay kailangan ng isang tao. So, literal meaning of salvation, ito po yung literal na kahulugan ng salvation, means being saved. So, yun po. Yung sabi niya, being saved, delivered or rescued from danger, harm, or destruction. So, yun po yung meaning ng salvation. Literally meaning, ulitin ko po para inyo pong mabapit. Literally meaning of salvation means being saved, delivered, or rescued from danger, harm, or destruction. So, tayo pong mga tao ay involved doon sa sinasabing rescue and danger. So, kaya kinakailangan po ng tao ang kaligtasan nagmumula sa Panginoon. Sa biblical meaning, ito naman po yung biblical meaning of salvation. Biblically, meaning is, sabi ko dito, salvation means being saved from sin and His eternal consequences through Jesus Christ and being granted eternal life. So yun po yung pag tinignan po natin sa Bible ay ito po ay ang ibig sabihin nito ay being saved from sin and its eternal consequences through Jesus Christ and being saved eternal life with God. So buksan po natin ang ating mga Bible, Romans 6:23.
So, yun po ang kahulugan. So, may dalawa pong kahulugan yung salvation. Sa literal, yan po, kung hindi po na-copy, ay atin po yung maintindihan. Sa Roma 6:23, ay sinasabi po ng salita ng Diyos, isulat din po ninyo yung mga verse natin ginagamit sapagkat yan po ay magagamit. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So kung ating titingnan po dito, so yung bunga po ng tinatawag na sin is death. So mayroon po tayong dalawang uri ng kamatayan. Yun pong tinatawag na physical death and spiritual death. So sa physical death, tayo po ay mamamatay. No, walang sino mang nakakaalam kung kailan darating yung ating kamatayan. No, sapagkat itong kamatayan na ito ayon sa Biblia ay bunga ng ating mga kasalanan o yung tinatawag na sin. So yung kamatayan ay kusang darating. Kaya kinakailangan na yung taong mamamatay ay nakapaghanda. Kaya yung Bible ay nag-aalok ng tinatawag na kaligtasan o salvation. So, ang physically dead, ito yung tayo ay mamamatay yung ating physical after 3 days or 5 days siguro, ito yung mabubulok na. No, mabubulok na yung ating physical. But yung ating kaluluwa, ito yung hanap sa Diyos. Ito yung tinatawag na, yung second death natin ay yung tinatawag na spiritual death. At doon po papasok yung sinasabing salvation. Ano ba yung salvation? Yung salvation to Christ. Na yung tao kapag namatay yung kanyang kaluluwa ay hahatulan ng Diyos kung ito ba ay papuntang langit o papuntang impyerno. So, kaya kinakailangan na habang buhay pa tayo, ay pinaghahandaan din natin yung tinatawag na spiritual death. Even yung physical death, dapat ay nakahanda na tayo. So, yung ginagawa ng iba, sila ay nagsisid Peter, para pag sila yung namatay, open yung mga kabaong nila. No? Mayroon na silang magbayad na yung pagkilibingan nila, yung iba pong mga mabibera. So, ganun yung kanilang ginagawa physically death. But spiritual death, kailangan paghandaan ng tao yung patutunguhan ng kanyang kaluluwa. So sapagkat physical death ay hindi doon nagtatapos. Ang akala ng iba, pag namatay na tayo is okay na, wala nang problema. Kaya yung iba, pag may mabigat ng problem, ano yung ginagawang solution is nagpapakamatay. Dahil ang pumapasok sa isip nila, is pagkatapos na wala na. Pero ayon sa Bible, mayroong second death na tinatawag, ang tawag doon yung spiritual death natin, na yun naman ay ang kaluluwa ang naharap sa Diyos. Na kung saan kinakailangan ng ating kaluluwa ang tinatawag na salvation. Kinakailangan na habang buhay pa ay ma-sure natin at nating lahat na kapag namatay tayo ay patungo tayo sa Panginoon. No, doon tayo sa Panginoon. Kaya yung kamatayan ay hindi dapat pinatatakutan. So yun po yung dalawang kamatayan na hahantungan ng tao, physical death and spiritual death. So kaya sabi dito, sapagkat ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito na po yung tinatawag na spiritual death. So sabi doon, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ano lang yung gagawin ng tao? Kanyang tatanggapin sa kanyang buhay ang Panginoon ng seryoso. Ibig sabihin ay hahayaan niya na ang Panginoon ang masusunod sa kanyang buhay. Ilinat go niya yung kanyang mga lahat na tatalikuran niya, yung lahat ng kasalanan. Hindi na siya pamumuhay sa pagkakasala, kundi susunod na siya sa kalooban ng Diyos. So yun po yung tinatawag na transformation. Sapagkat kapag nalaman ng isang tao na mayroon palang buhay na walang hanggan ng alam ng Diyos, kailangan niya itong tanggapin. At sa paanong paraan, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagtungo sa atin doon sa cross ng Kalbaryo.
Yung salvation ay para sa lahat, ngunit effective lang ito doon sa mga taong kumilala at tumanggap sa Panginoon. Oo nga, para siya sa lahat. So, ibig sabihin, sa lahat ng tatanggap at mamumuhay na kasama si Kristo at mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Yun po yung tinatawag na kaligtasan na inaalok ng Diyos. So, sa biblical meaning, salvation, it means being saved from sin and its eternal consequences through Jesus Christ and being granted to eternal life with God. Salvation is both a literal rescue and a spiritual deliverance. Yun po yung sabi doon. No, tayo ay, yung kaligtasan ay parang nirescue yung tao sa tiyak na kapahamakan. Sapagkat tayo po, nung wala ang Panginoon, tayo po ay nasa tiyak na kapahamakan. Kaya ang ginawa po ng Diyos, tinubos tayo ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng sumampalataya sa Kanya, sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay lang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi naman pahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So anong kinakailangan ng tao? Kinakailangan niyang sumampalataya. Ganun lang po ang gagawin ng isang taong kumilala sa Diyos. Kinakailangan na sumampalataya sapagkat tayo noon pa man ay minahal na tayo ng Panginoong Hesus. Kaya siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay tubusin at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So paano natin malalaman na mayroon palang na salvation na inaalok ang Diyos? Siyempre, matatagpuan po natin doon sa gospel ng Panginoon. Doon sa salita niya. Na siya naman po natin pagsasampalatayanan. Yun po yung ating pinag-aralan noon na what is the gospel. At doon po natin nakita, itong gospel, ito yung paraan ng Diyos para yung tao ay sumampalataya. Pinakailangan manalig, sumampalataya at makinig yung tao sa gospel ng Panginoon. The gospel is the good news of salvation through Jesus Christ, Son of God. So yung gospel ay galing sa Panginoon na siya namang paraan ng Diyos upang yung tao ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Kaya kailangan ng tao ngayon ay sumampalataya. Subalit napakahirap na paniwalain ng mga tao sa panahon ngayon. No? Kasi yung mga tao ngayon, karamihan is to believe. Kaya itong sinasabing faith, pagdating sa Panginoon ay talagang depende sa conviction ng iyong puso, depende sa conviction ng Panginoon at depende rin po sa conviction ng Word of God na iyong tinatanggap. Kaya napakahalaga na unawain mabuti ng isang mananampalataya ang salita ng Diyos. Napakahalagang pag-aralan para malaman ng tao na yun pala yung plano ng Panginoon. Sabi nito, Jesus Christ is central of salvation. So, si Jesus yung pinaka-center o pinaka-sentro ng kaligtasan. Kaya, anong sabi ng Hebreo 12:2? Ituon ninyo ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sapagkat sa Kanya nasasagdan ang lahat. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi sa tao ka sasampalataya, hindi sa pastor, hindi sa leader, but kay Jesus Christ. It means, yung iyong sentro ng iyong faith is hindi nagmumula kay pastor na parang i-idolize mo yung pastor kasi napakagaling, magaling magturo, magaling mag-ganon. So, effective siya sa lahat ng ministry, but hindi po doon napapaloob ang ikaliligtas ng tao, kundi through Jesus Christ. No? Kailangan sumampalataya ka sa salita ng Panginoong Hesus. So, ito po yung tungkulin ng gospel o yung dinampanan ng gospel. The gospel is the announcement of this salvation. No? Parang yung salita ng Diyos ang nagsasabi na ito yung kaligtasang inaalok sa inyo ng Panginoong Hesus na kailangan ninyo sampalatayanan. Eternal life is the ultimate consequences and reward
of accepting salvation. So yung consequences at yung reward sa pagtanggap natin sa salvation, ito yung eternal life na pinagkaloob ng Panginoong Hesus na matatagpuan natin sa Gospel of Christ. So yun po yung dapat natin gawin. So pinakailangan talaga yung tao ay sumampalataya muna sa salita ng Diyos, naniwala sa Bible, sapagkat kung mayroon po kasi mga tao na hindi naniniwala sa Bible. So yun po yung mga taong parang mag-choice na sa kanilang buhay. Kaya napakapalad natin na narito tayo, may mga pagtuturo tayong ganitong nalalaman na kailangan tayong sumampalataya. At the Old Testament, yung paraan ng Diyos sa pagliligtas sa mga tao is gumamit siya ng mga prophets like Prophet Isaiah, Prophet Amos, Prophet Joel, maraming prophets siyang ginamit. So, yung prophet is yun yung nagsasabi kung ano yung plano ng Diyos. Kinakausap ng Panginoon directly ang prophet, kaya ang tawag talaga sa mga prophet o ang kahulugan ng prophet ay the mouth of God. So kapag sinabi sa inyo, ano yung prophet? Ang sagot po doon is the mouth of God. Sila yung boses ng Panginoon. Sapagkat literally speaking, nagsasalita at the time of the Old Testament, nagsasalita yung Panginoon sa propeta. At sinasabi ng Diyos, ganito ang iyong sabihin sa bayan na ganito. So, kailangan yung bayan ay maniwala sa propeta upang maligtas sila at makapag-ready sila sa sinasabi ng Panginoon. Katulad ni Moses na ginamit doon nung siya po ay Aninowe. Nung siya po ay inutusan na gumawa ng arka. No, ano yung sabi nag-preach siya doon? Na darating ang tag-ulan, darating ang pagbaka, malamakan. Pero ano yung ginawa ng tao? Ng mga tao, sila ay nagtawanan, sila ay nagsaya. Sabi na parang baliw naman itong Snowy na ito. Ang init-init, ang ganda ng sikat ng araw, tapos gagawa ng ark, tapos doon pa sa bundok. Bakit hindi kayo ito kumuha sa ilog? So, si Noe is represent, parang nagre-represent siya kay Jesus na inaalam niya na mayroong darating na kapahamakan pero walang naniwala. Sa Old Testament, literal na si Jesus ay nangaral, di ba? Nangaral siya na ang purpose ni Jesus Christ kaya siya bumaba ay to save the sinners and to reveal the Father. No, na kailangan ng i-reveal yung mangyayari na magaganap sa mundo. Pero kahit nangaral si Jesus, may mga tao pa rin hindi nanalig, like kay Moises. Nung nag-preach si Moises na mayroong darating na baha, 40 days and 40 nights na uulan, kayo ay maniwala. Parang shadow siya o reflection siya ni Jesus Christ na nag-preach o nagturo pero walang nakinig. Pagdating ng ulan, marami ang namatay, marami ang napahamak. Kaya nga, sa mga turong pang-Sunday school sa mga bata, may kanta na ang sagot ni Noe ay hindi pwede sapagkat ang ating buhay sarado na. It means wala nang choice kasi nag-preach na, nangaral na si Moses pero pinagtapat na ninyo. Si Noah, nangaral na si Noah pero hindi, may walang nakinig . So, ganun din po. Sa time natin ngayon, at the time of New Testament, mayroong Jesus Christ. Di ba? Nagturo, nangaral, pero mayroon talagang mga tao na hindi naniwala sa Panginoon. No? Mayroon pa siyang 12 disciple na sinanay para maging kanyang mga alagad at para tumulong sa kanyang ministry. Pero wala pa rin po. May mga tao pa rin napapahamak. Pero tayo ay mapalad sapagkat tayo ay kumilala at tumanggap sa Panginoon. Kapag sinabing tumanggap, kinakailangan seryoso. And then ang evidence na tayo pa itutong tumanggap na sa Panginoon is yung transformation na tinatawag. Buksan po natin yung Romans 12:1. And then 2 Corinthians chapter 5:17.
Romans 12:1. So, narito po yung ebidensya na tayo ay totoo tumanggap. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga saganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, dito po natin makikita na pinakiusap ni Apostle Paul doon sa Church of Corinthians na ialay na yung kanilang buhay sapagkat sila ay nagkaroon na ng pagbabago nung silang lahat ay kumilala sa Panginoon Hesus. So it means hindi na tayo mamumuhay tulad ng dati. Yung tinatawag po ng transformation ay hindi na tayo mamumuhay katulad ng dati natin buhay na palamura, masama yung ating pamumuhay, kundi yung buhay natin ay nakasalalay na doon sa salita ng Diyos. No, ina-apply natin yung Word of God. Nagkakaroon ng transformation katulad ng sinasabi sa Corinthians. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao sapagkat siya ay binago na. Ibig sabihin mga kapatid, i-let go natin yung dati natin, kinagawi ang pagkatao. Yung palaway, yung basta yung dati nating pagkatao. So, ang mangyayari sa atin, magkakaroon tayo ng pagbabago, na yung pagbabago ay nagmumula sa salita ng Diyos, hindi utos ng pastor, hindi utos ng paninupan, kundi ito ay kusang nangyayari doon sa mga tunay na tumanggap sa Panginoon at yan po yung ebidensya. Mayroong transformation at tinatawag na new life. Kaya, yung isang tunay na Kristiyano ay mayroong bagong buhay, o yung new life na tinatawag, and then mayroong tinatawag na transformation. Dalawa, transformation and new life. Hindi na siya katulad noong dati sapagkat siya ay binago na. Lahat ng pagkakasala ay pinawit na ng Panginoon. At higit sa lahat, yung kanyang pong kaluluwa ay saved na, ligtas na. Kahit na buhay ka pa, dahil mayroon kang relationship sa Panginoon, mayroon kang new life, mayroon kang transformation, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, that's the evidence na ikaw ay tunay na sumampalataya at tunay na ikaw ay ligtas. Believing in Jesus Christ, acknowledge Him as the Son of God, and trusting in His works on the cross is the only way to experience the true salvation and receive eternal life. So, yun po yung sabi doon. So, i-acknowledge natin yung na Panginoon ay anak ng Diyos at yung kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo na siya ay namatay at muling nabuhay upang tayo ay tubusin at bigyan ng isang bagong buhay na nagmumula sa kanyang anak na Panginoong Hesus. So yun po yung dapat natin po tandaan. Una, i-acknowledge natin na tayo ay makasalanan. So, dapat tanggapin ng isang tao na siya talaga ay makasalanan. And because of the grace of God, ay sabi dito, acknowledge Him as the Son of God and trusting in His work on the cross is the only way to experience the true salvation and receive eternal life. So, yung kanya pong kamatayan sa cross, ang nagbigay sa atin ng katunayan na tayo ay naligtas, no? Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross dahil binayaran niya yung lahat ng ating pagkakasala. Ibig sabihin, inako ng Diyos yung lahat ng kasalanan natin. Binayaran ng Diyos yung lahat ng kasalanan natin. Yung lahat ng ginawa mo simula nung ikaw ay nagkaroon ng pag-iisip na laman mo yung mabuti at masama. Lahat ng yon ay binayaran na ng Panginoon. Kaya nagkaroon ka ngayon ng transformation because yung grace ng Panginoon ay na-accept mo sapagkat yung kaligtasan mo ay galing sa bigaya ng Diyos na yung tao kahit na siya'y buhay na buhay pa ay masasabi ng ligtas na siya, ligtas na yung kanyang kaluluwa sapagkat siya ay nasakop ng grace ng Panginoon na tinatawag na salvation through
Jesus Christ. So, kailangan mo sumampalataya, tumanggap. John 1:12, pakitukas po ng inyong mga Bible. Sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak, na maging mga anak ng Diyos. Yun po yung sabi. Kung i-diretso natin sa verse 13, sabi, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isipin lang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa gawa ng laman o sa nagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Yung pagiging anak natin ng Diyos ay hindi dahil sa nagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak natin ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya ang lahat, ang sabi dito, ang lahat ng tumanggap ay pagkakalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sino lang po yung magiging anak ng Diyos? Yung lahat ng tumanggap. Kaya kapag mayroon tayong mga bawa na nag-share na tayo ng gospel, sabihin sa inyo, lahat naman ng tao anak ng Diyos. May mga ma-encounter po tayo yan kapag nagsusulwin tayo. So, mahalaga na alam ninyo ito. Kapag may nagsabi sa inyo, lahat naman anak ng Diyos, diba? Kung napaka-unwell nyo ng mga Christian, naging kayo lang yung nagsasabi na kayo lang ang anak ng Diyos, bakit kami hindi? So, paano po namin bibigyan ng sagot yun? Kapag gano'n yung ating na-encounter, may mga taong gano'n, didiretsuhin ka, totoo, kayo lang yung anak ng Diyos. Paano naman kami? Di ba nasusulat lahat naman anak ng Diyos? So, kinakailangan na ma-explain ninyo ito at maipakita sa ninyo, maipakita ninyo sa kanila na hindi kayo ang nagsabi na ang lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay yung mga tumanggap. So ito, masakit kasi ito sa kanila. Kapag sinabi mo, kailangan mo sumunod ng protest. So may mga pilosopo, nasasabi sa'yo, totoo ba? Kayo lang mga Baptist, kayo lang mga Christian, kayo lang mga born-again ng anak ng Diyos. So, paano naman kami? Hindi po tayo yung nagsabi, kundi yung Bible mismo. Ito po yung patunay, John 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapateng maging mga anak ng Diyos. Sila ngayon yung tatanungin niyo, ano ang sabi ng Bible? Sino ang mga anak ng Diyos? Di po ba malinaw na sinasabi na ang lahat ng sumampalataya lamang at tumanggap ang tunay na anak ng Diyos? Maging tayo, ganun tayo. Ako noon, nanginiligaw ko siyan, masakit sa akin na marinig na sila lang yung anak ng Diyos. Pero nung makita ko nga sa Bible, na talagang yung salvation is open para sa lahat. Nakabukas siya kahit kanino. But, kung sino lamang yung sasampalataya at tatanggap sa Panginoong Hesus, yun lang yung bibigyan ng karapatan ng Diyos na maging mga anak nila. Tatandaan po natin. So, kailangan ma-explainin nyo ito sa kanila ng may katotohanan na hindi talaga lahat ng tao ay anak ng Diyos. Magiging anak ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya at tatanggapin mo siya bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas. Doon lang magiging effective yung tinatawag na ikaw ay anak ng Diyos sapagkat ang pinakamalalim na turo noon, ikaw ay ligtas. Kaya ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat sinabi sa verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao. Kundi, ang pagiging anak nila ng Diyos ay kalooban ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. So yun po yung katotohanan na dapat ninyong ma-explain kapag tayo po ay nagsusulmi na. Dahil marami pong magtatanong, mag-against. So isa po yan sa mga verses na pwede ninyong gamitin.
Salvation is God's gift through faith in Jesus Christ. Paano bang maligtas? Kung may magkaroon sa inyo, ano bang kahulugan ng salvation? Salvation is, sabi dito is, salvation is God's gift through faith in Jesus Christ. And the gospel is the good news that makes this gift available to all who believes. Tandaan niyo yung kaligtasan is available to all who believes. Kung sino yung mananalig. It is both a literal rescue and spiritual. So yun po yung dapat natin tandaan nyo. Salvation ay para lamang doon sa mga, sabi nga po dito, yung salvation is available to all who believes, para lamang doon sa mga gustong manalig at sumampalataya sa Panginoon. Deliverance, offering eternal life, and freedom from the consequences of sin. Believing in Jesus Christ is the Son of God is the essential step to receive this salvation. So yun po yung paliwanag po dito. Yung pananalig natin kay Jesus na anak ng Diyos ay siyang pamamaraan o isang pamamaraan na matanggap natin yung tinatawag na kaligtasan. So yun po yung atin pong dapat ditong malaman, mga kapatid. No? Effective lamang ito sa mga taong gustong tanggapin ang Panginoong Jesus. Sa Ephesians 2:8, kung ating mababasa, buksan niyo po inyong mga Bible, Ephesians 2:8. I-take note po ninyo itong mga verses na ito sapagkat ito ay napakahalaga. At magagamit po natin ito kapag tayo po ay nagsusulpi na. Sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Tandaan niyo po. Ito po, hihimayin natin. Sabi dito sa Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, propeta, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So pag-aaralan po natin ito. Ano po yung sabi dito? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. So tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at siya ang hinayaan natin kumilos sa ating buhay. Iniletdo natin yung ating mga pinagawin ang dating buhay. So, kung ano ka man dati, so iniletdo mo yun. So, pupunta ka ngayon sa isang bagong buhay na kaloob ng Diyos. Ito yung pagsunod sa kanyang kalooban. No? Yung kaligtasan ko, kaya tayo ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos at dahil sa ating faith, dahil sa ating pananampalataya. So, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Ito ay nagmumula sa Panginoon, hindi ito sa sarili natin. No, hindi ito sa sarili natin. Yung sasabihin natin, magpapakamait ako para ako ay mapunta na ng langit. No, magpapakamait ako. So, karamihan, ito yung excuses. No, ito yung tinatawag na excuses ng mga tao na sinasabi nila, ay mabait naman ako, no? Wala naman akong ginagawang masama, hindi naman ako nakapatay or what. Pero malinaw na sinasabi ng Bible, hindi ito sa pamamagitan ng ating sarili, hindi ito sa bunga ng ating mga mabubuting gawa. So hindi po, yung kaligtasan po hindi siya dahil mabait tayo, mabuti tayo, marami tayong nagawa na kabutihan sa ating kapwa. Kundi yung kaligtasan ay nagmula sa iyong pananampalataya at kaloob ito ng Panginoong Hesus sa atin. Kaloob ng Panginoong Hesus sa atin. Libre po ang kaligtasan.
na inaalok po sa atin ng Diyos. Subalit po sa ating binasa, kung sino lamang po yung tatanggap, no, sa Panginoon, kayo lamang po yung magkakamit ng kaligtasan. Ito yung tanong, paano ako maliligtas? Diba? Marami. Ito po. Number 1, na dapat namin gawin kung paano tayo maligtas. Ikopya po nyo, admit that you are a sinner and need to be saved. So, yun po yung kailangan gawin ng tao. So, ang tanong po, paano ako maliligtas? Number 1, na dapat gawin ng tao, admit that you are a sinner and need to be saved. And then, Romans 3:10. Buksan niyo po. Babasahin ko sa English. Sa King James Version, sabi doon, as it is written, there is none righteous, no not one. Yun po yung sabi sa English. Sa Tagalog, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So it means kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit kilalang tao ka pa, makasalanan pa rin tayo. Kahit pare, pastor, or what, lahat po tayo ay makasalanan. Kaya kinakailangan natin ng kaligtasan sapagkat yung kasalanan ay mayroong kaakibat na kaparusahan pagdating ng ating kamatayang pisikal na tinatawag. Sapagkat yung ating kaluluwa ay haharap sa Diyos at hahatulan tayo ng Diyos at yung dalawang destination ng tao kapag siya'y namatay, langit and yung tinatawag na impyerno. So kaya kinakailangan nating tanggapin una na tayo po ay makasalanan. At kailangan natin ng kaligtasan sapagkat sinasabi mismo ng Bible as it is written, there is none righteous, no not one. Sa Tagalog naman ay nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat tayo ay makasalanan. And then sa Romans 3:23 ay sinasabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa Tagalog naman po, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo ay nagkasala at wala pong nakaabot sa kamantayan ng Diyos. So pipilitin po natin natapos wala pong naguyong pa. So ayan. And then sa Ephesians 2:8-9, ito yung ating binasa kanina. Ang Diyos ay gumawa ng paraan. Ephesians 2:8-9, ito na po, kung naisulat nyo na, huwag nyo na magsulat ulit. Sabi dito, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Hindi po ito dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Ephesians 2:8-9 sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa mamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yun po, yung ating mga verses na tatayuan. No? Na hindi po dahil sa ating kabaitan o sa kabutihang tao tayo naligtas, kundi ito ay biyaya ng Diyos. Ako, ikaw, lahat tayo ay makasalanan. Walang perfecto, Diyos lamang. Hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil noon pa lamang, simula ng pagkakasala, ang mga ninuno nating sina Eva at si Adan, ang kasalanan ang nagsilbing bangin sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kumbaga, yung sin natin ang naging bandage o parang harang sa relationship ng Diyos at ng tao. Dahil yung tao ay naging kalamak sa mga kasalanan ginagawa, so hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos sapagkat ang Diyos ay holy. So yung sin is parang nagsilbing bangin sa pagitan ng tao at ng Diyos. Noon at maging sa kasalukuyan, maraming mga tao ang akala nila ang mga gawa nilang mabuti ang magiging susi para makapunta ng langit. So, ito yung nakakalungkot. Maraming tao po ngayon, no, na akala nila ang paggawa ng nila ng mabuti
ay yun yung pinakasusi para sila makapunta sa langit. Pero hindi. Mga kapatid, hindi dahil sa good works o sa education, hindi rin dahil sa religion, kaya maliligtas ang tao. Wala pong kakayahang makapagligtas ang mga iyan. Yung religion, yung education, wala yung kakayahan, bagamat ang lahat ng nabanggit na ay mabuti sa tao, na mayroon siyang sinusundang religion, mayroon siyang education, but hindi po yan yung sumatan ng tinatawag na kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat kung pinaghahandaan natin yung ating kinabukasan dito sa lupa, mas nararapat na paghandaan natin ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Kailangan ma-sure natin, ngayon pa lamang na buhay tayo, na ma-sure natin na pag dumating sa atin yung death physically, ay yung ating kaluluwa ay secure. Yun yung pinapaabot sa atin ng Diyos. Kaya kailangan natin tanggapin na tayo yung makasalanan at kailangan natin yung kaligtasan. Yung kaligtasan na inaalok ng Diyos, ito po'y libre, sumampalataya ka lang, sumunod ka lamang sa Panginoon, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya, magpagamit ka sa Kanya, sundin mo yung kalooban niya sa buhay mo, at doon papasok yung transformation, i-let go mo yung lahat ng dati mong pagkatao, ng sabi ng Corinthians, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao sapagkat siya'y binago na. It means, ililit mo natin yung dati nating buhay, tatalikod tayo sa kasalanan, at mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat yung dalawang nabanggit, yung education, yung religion, so hindi po yan makakapagligtas. Ang makakapagligtas po sa atin ay yung relasyon natin sa Panginoon bilang ikaw ay kanyang anak at siya naman ay iyong. So yun po yung napakalaga. At katulad ng sinasabi ng John 1:12, ang sinumang tumanggap at sumampalataya sa Panginoon ay bibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kinakailangan ng tao na sumampalataya at tanggapin ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay ng seryoso. Hindi biro-biro, kundi kinakailangan seryosohin natin yung pagtanggap natin sa Panginoon upang tayo po ay pagkalooban ng Diyos na tayo ay bigyan niya ng karapatan na maging mga anak niya. So yun po yung napakahalagang dapat nating maintindihan po dito mga kapatid. Diyos lamang ang may kakayahan tayo ay iligtas sa kapahamakang nakaamba sa atin. Tayo at ang makasalanang nangangailangan ng Diyos para sa gawain malinis at maging isang bagong nilalang. So yun po. Number 2, ano yung gagawin natin? Bukod doon po sa una natin ay accept you are the sinner. And then number 2, ang gagawin natin ay repent and realize the penalty of sin and be willing to turn from it. So dapat, yun po ang pangalawa natin gawin. So magsisi tayo at malaman natin o ma-realize natin na ang kabayaran ng kasalanan ay, ano po yung kabayaran ng kasalanan? Ayon sa Romans 6:23. Ganito po, ang sinasabi, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, yung penalty po ng kasalanan is kamatayan. Kaya kailangan tumalikod yung tao sa lahat. I-let go niya yung kasalanan na dati niya ginagawa at siya po ay magpasakop sa Panginoong Hesus. Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang kaloob ng Diyos ay walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So ulitin po natin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon.
So ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kaya po mayroong mga bayad ng tao ay dahil sa kasalanan. Kaya sa ayaw mo sa hindi, darating ang point na tayo ay mamamatay. Ang tanong, ligtas ba ang iyong kaluluwa? So ang Bible po ay sumasagot na maaaring maligtas ang ating kaluluwa kung tayo ay magkakaroon ng pananampalataya at tatanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Hebreo 9:27 sa KJV version o King James version. And sabi po dito, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Sa Tagalog naman, at kung paanong itinagda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay paghuhukom. So, huhukuman tayo ng Diyos kung saan tayo matutungo. But, sinusure po sa atin ng Panginoon na kung tayo ay tatanggap sa Kanya, sasampalataya bilang Panginoon at tagapagligtas, tatalikod tayo sa ating mga kasalanan, tatanggapin natin na tayo ay nagkasala, ay patatawarin po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. No? At tayo po ay tatanggap ng kaligtasan. Kaya masasabi po natin na kahit na buhay pa tayo, ay sure na yung kaluluwa natin ay ligtas sapagkat meron po tayong relationship at pananampalataya sa Panginoon. Ganun lang po, kadali ang dapat natin gawin. So kapagkat tinagda sa tao hanggang sa mamatay, pagkatapos nito ay paghuhukom. Revelation 21:8. Kung niyo pong sinusulat, Revelation 21:8. Sa Tagalog, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ito po ay sakop yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Sabi dito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi sumasampalataya, at sa mga kasuklam-suklam sa mga mamamatay tao, at sa mga makikiapid, at sa mga mangangaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa kadagat-dagatang apoy na nagnilingas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So malinaw po sa ating binasa dito sa Revelation o sa pahayag, no? Doon po sa mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga makikiapid, mga mangangaway, mga mapagsampa sa Diyos-Diyosan. Hindi po ako ang nagsasabi nito, ang Biblia. At sa lahat ng mga sinungaling, so Bible po ang nagsasabi nito, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ito po yung sinasabi ko kanina na mayroon tayong dalawang kamatayan, physical death and spiritual death. So yung mga tao kung namatay na walang pagkakilala sa Diyos, yung mga taong masasamang ugali, yung mga taong namatay na puno-puno ng kasalanan at hindi nakatanggap sa Panginoon, ang sabi ng Bible, doon sa mga sinungaling, mapagsampa sa Diyos-Diyosan, mga mangaway, mga mamamatay tao, ang sabi nila, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So doon po mangyayari na ang ating kapag tayo po ay wala sa Panginoon, malungkot mang sabihin, yung ating pong kaluluwa ay pupunta doon sa impyerno na tinatawag na pangalawang kamatayan. At ang explanation ng Bible, dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre. Yun po yung paglalarawan dito sa impyerno. Malinaw na sinasaad ng kasulatan na ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Saan sa impyerno? At lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay mapupuntang impyerno. Subalit, lahat tayo, sana ay mapupuntang impyerno sapagkat tayo ay makasalanan. Ngunit, pasalamat po tayo sa Panginoon, no? Doon po sa Panginoon na siya po nagtubos sa atin
na kung saan po ay tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa na maligtas sa pamamagitan po ng pagsampalataya sa Panginoon. Kaya tayo po ay mapalad, no? Na nakatanggap at nakakilala sa Panginoon, sapagkat ngayon pa lamang ay libo-libong anghel. So ano na lamang po ang gagawin natin dahil sa tayo ay mayroon ng pagtanggap sa Panginoon, mamuhay tayo ng malayo sa kasamaan at sa kasalanan. Sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. So dahil po ay narito na po tayong lahat, so atin po munang pansamantalang puputulin ito at atin po itutuloy next Sunday, pagkat ito po ay mahaba pang pag-aaral. So hanggang dito lang po muna tayo. Sa next Sunday, bibigyan ko po kayo ng pagkakataong magtanong o mag-share patungkol sa inyong naiintindihan dito sa ating pinag-aralan. So kaya sa next Sunday ay kung kaya pa natin mas maaga para mas maaga tayong magsimula sapagkat kulang po talaga yung kalahating oras dito. Kapagkat ito po ay mahabang pag-aaral. So ayan. So sige po, atin po itong itutuloy next Sunday at marami po kayong natutuhan. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating pong pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga kabutihan. Salamat po sa iyong wisdom na binigay sa amin. Salamat po sa iyong napakagandang plano sa aming buhay. Sapagkat kami ay binigyan mo ng pag-asa. Binigyan kami ng pagkakataon ng mamuhay at maligtas, Panginoon, sa tiyak na kaparusahan. Salamat po Diyos sa hanggang sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral ng discipleship. Patuloy po kami bigyan ng patilungan at buksan ng isipan ng bawat isa upang patuloy na matuto. Ito po ang aming samad na langit in Jesus' mighty name pray. Amen. Amen. So, ayun po. Hanggang dito na lang po muna tayo. And next Sunday, atin pong itutuloy at magkakaroon na po tayo dito ng pwede po kayo magtanong and then at atin po sasagutin sa biyaya ng Diyos according to the Bible. So, maraming salamat. God bless you. Amlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha.